natin ay love compels. So, Brother Alpi, what is love? Anong pag-ibig sa'yo? Anong love para sa'yo? Winner, gusto ko muna tanungin, no? Sige, sige. Para makarelate tayo lahat. How many of you are in a relationship Right now. Is your Engaged. You are in a relationship. Engaged with God. I'm engaged. I was baptized. too complicated daw? Why do you divorce? Okay, may tanong si ate. What kind of relationship? Where man is Yung Friendship, something spiritual. Hindi ka tumingin ah. yung ano, yung Hindi ka tumingin. boyfriend and girlfriend. Intimate relationship between With opposite sex. Meron ba? Meron ba? Para makarelate naman kami. Intimate relationship with opposite sex. Kuya Winner. Ha? Pakiulit mo. May relationship na with opposite sex. Boyfriend or Intimate. Oh, you're lying. Saturday Kasi ngayon. meron sa inyo may relationship. It's a holiday. Nahihiya ako. Ha? Si brother nahiya tumaas ng kamay. Tama yung tanong ni Chanel. Kasi maraming relationship. Kaso, tayo lamang kasi nabubuhay sa Facebook era. Pag sinabing relationship, nagbablush na. Tignan mo, kanina hindi nagbablush ngayon, blush na. Tapos sa mga nasa isip yung tanong, mga isip yung sagot, is engaged to, dedicated, ano ba? Okay, di ba? Ngayon, ang point namin would be, when we talk about relationship, sabi nga, it's not just talking about the boy-girl relationship. Okay? It also talks about our relationship with God. Okay? Our relationship with our brethren, our family, our significant others, and our relationship with others. So kaya yun ang ibig namin sabihin. Pero kung gusto nyo na mas malalim about marital relationship, doon kayo sa kabila. Okay, kaso baka ano naman kayo doon, ma-OP. Diba? So dito na tayo, sama-sama tayo. Saan pa kayo? Okay, so relationship, yun ang pag-uusapan natin. So ngayong umaga, ang aming magiging focus would be love compels. Kasi sa lahat ng relationship, it should be compelled by love. Kaya tinatanong ko si Alvin kasi makaranasan na ito. What is love? Ano ang love para sa'yo? Kasi ako naalala ko nung high school. Awan ko kung usap pa rin yung high school sa inyo. Yung high school, meron tinatawag na yung notebook na pinagpapasahan. Ha? Slam, ano? Slam dunk? Slam book? Slam book. Slam book? Slam notebook na lang. Parang sama-sama na. Slam note. Slam note, di ba? Slam note. Nandun nakalagay, pangalan, address, phone number, tapos, favorite color. Tapos, awag mo bakit nailagay doon yung tanong na, what is love? Tingin ko ano yun eh, strategy yun ng mga babae para malaman mo kung patagay yung mga ano ng mga lalaki. Kunyari, ay yung Islam namin kasi pag-graduate na tayo. Parang ganun yun eh. Pero, ano nga ba love? Alvin, ikaw yan eh. Ano love? What is love? Hindi, alam ko, high school, di ba? Nung high school ka. Ano yung love? Love is pure of emotion. Love is emotion. Yun yung sa high school ako. Pag feeling ko na nakita ko siya, pag nakatabi ko na sa upuan, parang, oh, love. Yes, lang. So, ikaw ba nakaranas nung nagsulat sa mga slam notebook na yan? Nakaranas ka ba? Parang, Sige, ano sinulat mo? What is love? Sa akin, ano yung sinulat ko? Wala yata ako sinulat. Wala akong alam, hindi ko alam. Pag ginawa ko, di ba nakikita mo sa likod-likod yun? Mga tingnan ko yung mga sagot nila. Ano yung what is love? Tingnan ko doon sinabi ng crush ko. What is love? Mga sinabi na doon, love is blind. Love is basta yung mga
ano, yung mga Love is not blind. Yung pa yung iba? Okay. So, yun. Ngayong umaga, ay gusto namin na mas maidiin natin kung ano ba talaga yung love. Okay? Sa relationship. Ngayon, pag naunawain itong love na ito sa relationship sa God, sa relationship sa tao, I think yung ating concept about relationship with opposite sex would be more meaningful and relevant. Mas magiging realistic, satisfying, at saka yung love. So, para mas manawanan natin yan, lahat ng foundation nito ay ugatin natin galing dun mismo sa ang kanyang pangalan ay synonym ng love. Sino yun? 1 John 4:8. What is 1 John 4:8? What is 1 John 4:8? Yes. Magkakaroon tayo ng deeper understanding about that 1 John 4:8. Pero to be honest with you, nung ako'y high school o kaya bata-bata pa, sabi nila, what is yung Bible called? Bible drill? Hindi. Bible roll call? Pag tinatamad ako Bible verse, yes, sabihin ko. 1 John 4:8. For God so loved the world. 1 John 4:8. God is love. Pero kayo, ikaw ba, Alvin? Pinanganak ka na Adventist? I mean, are you raised Adventist? Kasi yung mga ganan, para sa akin, parang ano na lang, parang nasasabi lang. Hindi ko alam, pag sinabing God is love, ano para sa inyo? God is love. Ano para sa inyo? Parang, sa akin, ako ko sa inyo, pero nung time na yun, parang wala lang, may masabi lang ako na mamememorize nung elementary ako, at may masasabi lang ako sa roll call. Okay? Okay, sasabihin ko, yun. I think yun yata nilagay ko eh. Sa aking slam notebook. Oh, God is love. Wala na akong may lagay eh. Pero nang nilagay ko yun, wala akong idea about God is love. Ngayon, it's about time for us to understand deeper what is the meaning, the deeper sense of God is love. Matulitin natin, love should compare all relationship. So, anong ang pinaka-divine example natin? Yung pagmamahal ba ni Superman kay ano? Pagmamahal ba ni Marian Rivera kay kay Ding Dong Dantes? Ding Dong at kay Dan. Ayun ang nakakalungkot eh. Di ba? Pag gusto natin pag-usapan relationship, saan tayo pumupunta? Ha? Sa telenovela para makarelate. Ito ang drama. Korean drama. Ha? Nakikinig ang Korean. Ako, nakaka-relate ako doon. Buti pa sila. Ako, ganyan-ganyan talaga nangyari sa akin. Hindi ko yung pwedeng gawin. Ako, tama yung ginawa ng babaeng yan doon sa lalaking walang hiya sa kanya. So, what is love? Love that compels. Okay, paano natin malalaman ba yan? Gusto ko maging clear sa atin. What do you mean by compels? Mali yata yun. Mali sinabi ko. Baka we'll just say words pero hindi naman clear sa atin. What I love you. Compel. Yung ano lang, sa sarili niyong compel. Pagkaunawa. What do you mean by compel? Parang nagpapagkilo. Parang love para magpareha-pareha. Motivation. Love endures Motivation. or motivates. The motivation. Not a feeling. Ano ba isipin ng compel? Compelling. From the word compelling. Compel. Isipin yan. From the word compel. Constraint. Ano nga Pinalala. ba alam yung compel? Yeah. For me, gusto ko yung term ni Doreen. Love motivates. And I want to ask you a question, young people. Pag may ginawa kayo isang bagay na hindi kayo compelled na gawin, anong pakiramdam? Mabigat. Mabigat. Mabigat ba?
Pipilitan lang. Kanina may tanong ako kung sino sa inyo ang in a relationship. Ngayon, how many of you experienced to be in a relationship before? Please see your hand. Ano yung boy and girl? Yeah, boy and girl relationship. Okay. So, maka-relate ako sa inyo. Na-experience nyo ba na parang nasasawa na kayo sa isang relationship? Sa relationship yung dalawa? Naranasan nyo na ba? And, namomotivate pa ba kayo na panatilihin yung relationship na yun nung wala na kayong gana? Di ba? Parang, kasi winner minsan dumarating yung tayo na parang maghahanap ka naman ng ibang karakter na hindi mo makita sa kanya. Di ba? So, you are not compelled na parang ipakita yung love. So, yung ating pag-aaral ngayon, what compels? No? And I want to, may mga Bible kayo? Meron? I want to direct your thoughts in 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians chapter 13. 1 Corinthians 13. Hindi natin babasahin yung buong text. Pero, yan. Gusto kong text kasi, ano na. Ang sabi dito? Oh. May katapat naman ako. Nandun na kaya? 1 Corinthians 13. Shalom. Yung mga Bible. Shalom. Ito na ako intro. Ito na ako intro. Welcome. Ito na ako intro. Yun o. Yun no? Apat na mga masigasig na kabataan. 13-1. Wala si Samson. Lahat ng tayo. Masok sa atin. Ito na ako. Okay? Nakita nyo? Siyempre. Ang sabi dito, do I speak with the tongues of men and of angels, but have not love? Ano daw yung winner? Nothing. Nothing. So kahit na anong bagay na gawin mo, without love, it is vain. Bakit? Kahit nga sabi dito, masunog ka pa sa apoy, mag-prophesy ka pa. Kahit na anong gawin mo, magkahati-hati man ang katawan mo, but without love, it is nothing. See? So, Brother Winner, yun yung how are we going to be compelled by love? Lahat ng gagawin natin, it is motivated by love. So, nag-gets nyo ba yung sasabi ni Alvin? Parang parang it's everything na eh. Kung kaninang umaga, sabi ni Pastor Lowell, is yung salt. Diba? Ngayon naman, is parang kung walang love, wala nang silbi ang bawat Sipin, walang kwenta yung pagdadala mo ng Bible kung walang love, hindi dahil sa love. Walang kwenta ang pagpunta nyo sa midweek, vesper, sabado, kung walang love. Walang kwenta ang pagbe-vegetarian mo kung hindi dahil sa love. Walang kwenta yan yung iniisip nyo na career kung hindi dahil sa love. Yun ang pinaka-essence ng 13. Siguro kung ilalagay yan sa though I search the Facebook with all my heart. But have not love. Nothing. Diba? Hindi. Ang nakalagay dito hindi naman masasama eh. Hindi man nakalagay dito na though I kill somebody this morning. But have, hindi ganyan nakalagay eh. Hindi man nakalagay. Though I speak with tongues of men. Mali ba yun? Ano sa ba? Though I have the gift of prophecy. Mali ba yun? Bestow all my goods. Bestow all my goods to feed the poor. Mali ba yun? Give my body. Charity sa ano nakalagay diyan? 'Di ba? May masama ba doon? Pero ang pinabot namin doon, ano yung nagko-compel sa'yo? Kaya tingnan niya sa verse 13 nun, sa last verse. And now abideth faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Eh maganda yung focus. Yun nga, sabi ko nga kanina, Brother Alvin, kung ganito kahalaga yung love, eh bakit ang mga kabataan sa mga panahon ngayon, ang alam na sa love, chup-chup sa kayap-yap. Muwa-muwa. Tama ba? Hindi. Especially in the setting of the States of America, kung sinabi niya, make love with me. Anong sabihin noon?
Sex. I don't know sa setting natin ninyo bilang Adventist, pero natin. When we say love, what is that for us? Is it parang isip lang ng mundo? Pag sinabing make love with me, that's sex. O kaya pag sinabing mahal naman kita love. Anong sabihin noon? Kaya para sa akin, kung sinasabi sa Bible na talagang walang kwenta kahit ganong kaganda ang mga bagay ang ginawa mo, Ben, kahit ilang kawain ang ginawa para sa kumloy mamayang gabi, Without kung love, walang pag-ibig, nothing. ay walang kwenta. Kaya ano ba talaga itong pag-ibig ito? At sabi ko nga kanina, ay mas mainam na malalaman natin yan sa pamamagitan ng sa ating Panginoong Jesus. Ngayon may tanong ako, Brother Alvin. Balikan nyo yung pinakasimula ng lahat bago magkaroon ng Genesis 1. Anong Genesis 1:1? God is love. In the beginning, God created the heavens and the earth. Rewind tayo. Hindi ko lang kung gaano katagal, hindi ko lang kung ilang taon o hindi ko alam. Pero rewind tayo. Rewind tayo doon sa panahon na nandun lamang ang Diyos. Nakita nyo ba? Nandun lamang ang Diyos. Hindi ko alam kung may pangalan ng Father, Son, Holy Spirit yung time na yun. Pero ang pagkakaalam ko dito sa Genesis, nag-create sila, it's the God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit when they said, let us create man in our own image. Sa Isaiah, sabi niya, who will go for us? And God, Elohim, di ba yun? So, rewind tayo doon. Tanong. Tanong ko. Noong nag-create ang Diyos, alam niya ba na magkakasala si Adan at Eva? Doon tayo sa sila pa lamang. Oo o hindi? Before niya pa. Alam ba ng Panginoon, ng Diyos, na si Eva at Adan ay magkakasala at darating tayo sa panahon 2011, 2012 na nandito tayo ngayon naghihirap. Alam ba ng Diyos yan? Sino sasabi ng oo? Sino nagsasabi ng oo? Sino nagsasabi ng hindi? Wala. Sabi na hindi ako sigurado. Wala. Napakaalam. Alam ba ng Diyos? Ano ibig sabihin nito? Alam ba ng Diyos na by 2012 itong North Korea ay magpapasabog ng rock? Alam ba ng Diyos na nitong nakaraang Wednesday ay merong earthquake na mangyari sa Sumatra? Alam ba ng Diyos na may tsunami na pakikitil na maraming buhay sa Japan? Alam ba ng Diyos na maraming maghihirap at maraming mga babae na nagkakaroon ng premarital sex? Alam niya ba na peaceful ang lahat ng bagay, siya ay magkikreate? Alam niya ba na darating ang panahon na magkakaroon ng ganong chaos at kaguluhan? Alam niya ba na sa mula ng siya lumalang ng isang anghel, yun mismo ang magtatay doon sa kanya? So kung alam ng Diyos gawin, bakit siya lumikha? Yun ang tanong. Di ba sabi, God is love? Tanong ko yun ng bata ako Alam naman pala ng Diyos na magkakagayon. Kasi para mawala ng lahat, dapat hindi niyo nagginawa. Di ba, Alvin? Parang parang yun Di ba? Hindi kayo, minsan ba naisip niyo na yan? Tama rin tatlo sila. Masarap naman buhay. Diyos sila, omniscient, omnipotent, omnipresent. Pwede man siyang gumawa ng tao sa, di ba sabi ni Mrs. White, hindi lang ito yung earth. Dapat kailangan pang ilikha yung mga pasaway na mga jobs. Winner.
Alvin, mga taga-LCD1 na pasaway, mga kabataan. Pasaway nga ba? Isa tuwa na tamaan yata. Nakatingin ka daw kasi sa kanya. Hindi, bakit? Di ba? Nakuha nyo ba yun? Hindi, kayo. Naisip nyo ba yun? Minsan? Tingin nyo bakit? Kailangan namin ngayon ng sagot. Bakit tingin nyo? Yes. May plano. Oh, ang ganda ng plano ng Diyos. Pumatay ng tao ng tsunami. Good. Pwede bang sorry nawala na ng tubig. Pero, can you elaborate? What do you mean? What do you mean na may plano ng Diyos? Okay? So sabi niya, mahal tayo ng Diyos, binigyan tayo ng kalayaan na pumili. Okay? Any other question? Answer. Yes, Shalom. Diba topic natin is love. So, mahal tayo ni Jesus. Tayo lang yung hindi nagmamahal sa Kanya. Kaya nagagawa yung mga bagay. Kaya tayo nagkakaroon ng mga ganyang bagyo or what kung ano. Kasi tayo Mahal tayo ni Jesus, kaya nagpadala tayo Hindi, kasi tayo lang yung hindi nagmamahal sa Kanya. Kaya tayo hindi tayo nagmamahal kaya may tsunami. Hindi ba? Hindi na ba? Ayun nga. Ayoko na nga. Okay. Shalom, okay na yan ha? Sige, ako may Ikaw, nag-try. kaya Jobs. Siguro ko para sa akin, kasi parang pinapakita na niya na pag nag-tsunami siya na gano'n, o di kaya yung mga ganong crisis. Huwag na sana maglubog ka, may crisis pa na Oo, eh. parang, Di ba? para yung ano niya na, ano ba tawag dito, hello, nandito ako. There is God Paparamdam, in your life. alala. Oo. Sana makaramdam kayo, parang gano'n. Yun na nga eh, di sana wala ng hello-hello kung hindi siya naglikha. Di ba? Alam niya pala na mag-hello-hello siya. Dapat hindi siya naglikha. Ano, may nabasa on Fury. Fury yun I think sa social science. Meron kasing naniniwala sa evolution, yung mga ateista, yung mga hindi naniniwala talaga sa Diyos. Meron naman naniniwala na ang Diyos talagang lumalang. Pero ang sabi nila, ang Diyos ay naglalang at hinayaan niya na lang na mag-gunon. Anong klaseng Diyos yun? Parang gumawa ka lang ng, ano yun? Baka na hinayaan mo na lang papalutan-lutang dyan, abala ka sa buhay mo, mag-insist ka dyan, mamatay ka dyan. Anyway. Meron naman nagsasabi, I think it's Calvin Theory naman, theologian. Sabi naman, ang Diyos daw ay may tinatawag na sovereignty. May tinatawag na predestination. Anong sabi ng predestination? Kung ano sinabi ng Diyos na mangyayari sa'yo, yun ang mangyayari sa'yo kahit anong gawin mo. Kaya Shalom, kung gusto ng Diyos na mamatay ka, ngayon din, mamamatay ka mamaya. It's an exact example. Shalom. Ha? Ibig sabihin ko, wala kang choice. Kung ano sinabi ng Diyos, gagawin mo. Kaya ngayon, balik tayo doon sa tanong ko, bakit nga ba, Alvin? Alam pala ng Diyos na magkakaganyan tayo. Yun nga sabi niya, na yung mga ganun mga bagay, pagpaalala na nandun siya. Hindi sana hindi siya gumagawa ng mga ganun bagay, hindi na siya nagpaganon-ganon pa kung hindi siya Lord. At nga ba kailangan pa ng pagkita? Paano mo resusolve ba yun? Kaya yung iba tao ngayon, katulad na nagkaroon ko ng Bible study, isang atheist, Chinese student, sa AP may ganyan eh. Ganyan sa akin, bakit ganun ang Diyos? Bakit naglikha-likha siya tapos magkakaganyan-ganyan din pala, magkaka-like-like din pala ang buhay. Hindi ka pa siya ng mga tao. Di sana, wala tayong ganito. Sabi ko nga, sana yung utusan nila ang tinanggal kasi kasalanan. Kasi hindi niya pwedeng ganyan eh. Kaya Alvin, sabi nga. Gusto kong balikan yung text na binanggit kanina ni Brother Wayne. 1 John 4:8, ang sabi doon? God's love. God is Love. Patunayan mo yan ngayon. Natanong ko.
Hindi ka magalit yan. God is love. For example, no? How can you express your love na wala ka naman pag-expressan ng love na meron ka? Sabi mong, I am love. I-contain ko lang yung love na yun sa sarili ko, pero hindi ko kayang i-express sa iba. I mean, content lang yung love na yan, sa'yo lang. Hindi mo siya may express. Love ba yun? Nope. Love should be may ipapakita, may express, di ba? Balikan natin, God is love. So, kung pag-ibig ang Diyos at wala naman siyang pag-expressan ng kanyang love, you and me as human beings, masasabi natin bang pag-ibig ang Diyos? Ang tanong natin lagi, nako-content ba ang Diyos sa mga mangyayaring disaster? Hindi. Bakit? Diyos eh. No? Hindi napipigilan ng Diyos kung anong pwedeng mangyari sa kanyang lilikhain dahil alam niyang may gagawin siya after that. Sagot ko pa kayo na? Grabe no? Ganyan pala. So, napansin niyo ba yun? Yung God is love, eh lalo ko napatunayan na totoo nga nung kinreate niya tayo. Gets ko yun? Kasi ganito eh, tama yung sinasabi niyo kanina eh. Nung nag-desisyon ng Panginoon na mag-create ng earth, kasama si Adan at Eva, kasama ang generation hanggang magkaroon ng mga pasaway ni LCT1 youth young people. Kung totoo, alam niya na mayroong ganito. Kasi nga sabihin ni ate kanina, ang Diyos ay mapagmahal. Hindi niya tayo pinipilit. Tama? Binigyan niya tayo ng kalayaan na pumili. Sapagkat hindi love, kapag pipilitin mo, Alvin, mahalin mo ako. Nice. Hindi pwedeng ganun eh. Diba? Gusto, pwede mo bang isa sa yung illustration ni yun eh, Go Bad Your Girl sa Cosmic Conflict? Napanood nyo ba yung Cosmic Conflict? Oo, yung aso. Sabi doon, meron kang robot na pwede mo siyang installan ng mga bagay na pwede niyang gawin sa'yo. Pwede niyang every morning sasabihin niya sa'yo, I love you, I love you, I love you. Manika. Diba? Na pwede mo siyang naka-program siya. Naka-program siya, wiggle-wiggle pa. No? Diba? Yung ano? So, i-remote mo lang. So may express ba nung robot yung love? Kahit nasabihin niyang I love you, I love you. Di mo, love ba talaga yun? Hindi eh, di ba? Control love. Anong ngayon ang gusto ng Diyos? Eh samantalang yung isang aso o yung tunay na bata na pwede kang yakapin, pwede kang halkan at sasabihin sa iyo, I love you. Kaysa dun sa sinasabing, I love you, I love you. Anong gusto niyo doon? Robot. Therefore, kayo winner, ano yung... Doon ko naunawaan na noong nag-decide ang Panginoon na mag-create, doon ko mas nanawaan kung gaano siya kapag-ibig. Alam mo bakit? Kasi nung siya ay nag-decide na mag-create, doon mismo sa panahon na yon, nag-decide siya na siya ay mamatay para sa atin. Tama mali? Tama mali? Kasi alam niya, by his omniscient ability, na magkakasala si Adan at Eva. Si Adam at Aaron and Eve. Si Eva at Adan. Adan kay Eva. Pag yawa sa Tagalog, gano'n no? Adam and Eve, Eva at Adan. Adan at Eva. Nasaan na ako? Tama na. Ano may... Ano ako? Asala si Adan. Alam niya, di ba? Ngayon, di sana, hindi niyo nililikas si Eva at Adan. Dahil magkakasala din naman.
Di ba, Pastor? Di sana nag-create na siya ng ibang world, ng ibang earth. Pero, bakit nag-decide pa rin ng Diyos na mag-create ng Adam and Eve? Sa kabila ng lahat, alam niya na magtataksil ito sa kanya. Bakit niya nilikha pa si Lucifer? Gusto ko mahalay. Best in all the ages. Kung ganun din naman na, sa lahat ng anghel, ay siya pa ang siyang tatalo sa kanya. Doon ko mas natama ang pagmamahal ng Diyos. Sapagkat doon malaman niya na magkakaganon, nagkaroon kagad siya ng resolution. Anong resolution na yun? The moment he decided to create, he decided to die on our behalf. Yun ang love. Kaya nung makita ko yun, yung scenario niyan, at sinabi ng 1 John 4:8 na God is love. Tama siya sabi na ni Alvin. Kung talagang tunay na ang Diyos ay pag-ibig, He needs someone to show affection with. Kasi love is all about give. Giving away. Give. It's all about giving. Diba? Hindi mo pwede sabihin, love sa amin lang. Amin lang to love na ito. Kasi yung reaching across. Kasi yung reaching out. Diba? Pag sinabing love sa Panginoon, yun ay give, and give. Kaya yung malaman niya na darating ang panahon na sila yung magkakasal, He proved how love is. At yun yung kita ng kanyang pagkakasal. Okay? So God is, naunawa niyo ba mga kapatid yun? Opo. So nagtatanong pa ba kayo kung bakit kailangan create ng Panginoon si Adam and Eva? Alam naman niya magkakasal. Saan niya i-create? Actually, play safe yun eh. Pero para sa akin, magkakaroon ako ng tanong sa Panginoon. Bakit hindi niya ginawa yun? Sabihin, ang gusto na niya ng tao na kanyang i-create yung sumusunod lang talaga sa kanya. Diba? Pero sa panahon yun, binigyan na niya ng pagkakataon na magdesisyon ang tao at pakita niya pagmamahal. Tignan mo kung gaano kahirap yun nung dinas naman pati ang Panginoon. Tama? Ito when God created us, God is really a God of relationship. When God created us, I like this illustration by David Ashley during PYC 2010. When God created us, it's not the way He created other creatures. Tama? It's not the way He created other creatures. How did He create light? Let there be light. How did He create flowers, trees? Let there be flowers. It's all by word. But when He created man, anong ginawa niya? He, bago magbubog, I would say He stooped down. Even before redemption, doon pa lamang sa creation, siya ay nagpakababa na. Sino ba naman ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Nahuhupog ng sino ka bang tao? Oh man, what? Sa Psalms. What is man that you are mindful of him? What is man that you are mindful of him? Sino ba ang Diyos? Pwede ka namang sabihin na magkaroon ka ng tao, mabuhay ka. Eh bakit sa lahat ng creatures, kailangan niya mag-stoop down doon sa clay na siyang ginawa niya rin, na gaano kadumi din yun? Naanawa niyo ba mga kapatid? Kasi ito pa, hindi siya from away. He was very close. Na even before, na doon na magkakaroon ng hininga si Adan, anong ginawa niya? Magkaroon ng hininga. Sinabi niya lang ba na, gising ka na, namold na kita. Ganoon ba? O pagkamold niya, punta kita sa langit. Ganoon ba ginawa niya? Remember, He is most powerful. Amen? He is omnipotent. Pwede namang, anong ginawa niya? He stooped down, He molded, and He put the breath of life in His nostrils. Nostrils to nostrils. Do you think that's the way God did it?
how intimate God is. Ako, akala ko, Alvin, nung bata ako, ang Diyos yung lagi nakatingin sa akin na parang magagalit ako pag hindi ako nagsabado, naglaro ng sabado or what. Pero dito sa pagkakataon ko to, nakita ko kung gaano ka-intimate ang Diyos sa atin mga tao. Na ang kanya mismong pag-create ay napaka-personal, napaka-intimate, na minold po niya tayo at talagang maaaring hinawang pa niya yung ating mga pisngi at kanyang hinilapat ang kanyang mukha sa ating mukha. At na nagkaroon ng kanyang breath of life, isipin nyo, sino ang po niya niya nakita? Niyadan. Ang mukha ng kanyang manlilip. Sa akin, for me, space is very important. Kaya nga ako, natatayo ka agad. Kunyari ito, Alvin. Ganun-ganun yung pupo. Gusto tayong ganyan. Pag-usapan natin, mahalaga, no? Anong damdam nyo kapag pag-usapan natin mahalaga tapos nagpagkalayo kami? Magkaiba, di ba? Parang nasa kulungan. Kulungan na. Pero kapag yung malapit, Para may mag-upload. sa Amerika, may tinatawag na personal space. Yung ganyan. So space is very important. Diba? Ngayon, pag ayaw mong sa tao, pag ayaw mong lumapit, diba? Hindi ka lalapit talaga. Pero, lahat ba ng tao pwede mong maganyanan? Hindi lahat, diba? Ako, sino sa LCD youth ang pwede makalapit sa akin ng gate? Ako? Nagets ba ibigay sabihin? Space is very important. And the Lord has chosen that method Dapat tabi-tabi lang tayo. to Dikit-dikit. create us. Eh bakit, mapapasin nyo, sa creation pa lamang ay pinaranas ng Panginoon sa atin yung kanyang longingness. Parang mag-well ka lang. Diba? Na magkaroon ng intimate, personal relationship with you. Ngayon tanong ko, ang Diyos ba ay nagbabago? Mga kapatid, ang Diyos ba ay nagbabago? No. Tingin nyo, kung noong panahon ng creation ay ganoon ang kanyang longing, desire, na magkaroon ng intimate relationship sa tao. Ngayon kaya 21st century, 2012, ganyan din ang magkaroon, gusto rin magkaroon ng Diyos na relationship sa'yo, personally. You might think, oh, I'm just one of the 7 billion of people of all the earth. Or maybe lots, quadrillion of people of all the universe. God is too big. God is so far. Actually. Pero, creation is telling us, God wants, what did I say? Wants an intimate, close relationship with you. Minsan nag-issue nyo ba yun? Or is God still far from you? Alvin, can you share something nung nagkasala ang tao? How did God reconcile that? Kasi para sa akin, masakit yun no? Nagkikit siya mga kapatid, masakit yun. Nilang ka, tapos bago ka nilang, nakapipir lahat. Ngayon, binigay mo ang best, tinaksil ka lang ng tao. Awan ko sa'yo, Jobs, kung nakaramdam ka yan. Binigay mo ang lahat sa kanya. Binigay mo ng bulaklak. Hindi ka kumain. SS. Para mabigyan mo lang ng bulaklak. Yung picture ay Inipan lang isang Hindi. Nagpalaminate ka ng picture mo. Palaminate ba? Palaminate ka ng picture mo. Hindi ka naglakad ka. Hindi ka namasahe. Pagkatapos, i-break ka lang. Anong damdam yun? Ang mga babae. Matapos mo ibigay lahat, hindi yung sex hindi yung sarili mo. Matapos ka mag-invest ng emotion sa kanya, hindi Panginoon, sa kanya. This is an illustration. Tapos ng lahat, joke lang yun. How would you feel?
Wala akong masabi. Kita ko yung buha mo ah. Kung gano'n naman nangyari sa akin, wala akong masabi. Hindi, totoo, di ba? Waris. Hindi. Tama ba yun? Masakit. Kaya para sa akin, ano naging reaction ng Panginoon? Matapos niya na ibigay, ganun bang sabi niya? Aba. Matapos ko yung bigyan ng light, wala nang light. Happy po. Aba, may flowers pa kayo dyan. Wala nang flowers. Bomba na. Ha? Ganun ba ang Diyos? Atomic bomb. Alvin, anong ginawa niya? Para, kasi nandun pa rin tayo sa topic na God is love. Ngayon na winilang hiya siya. Trinidor, hindi pinagkatiwalaan ng tao. Ano ang kanya nag-reaction doon? Kahit kay Lucifer eh, di ba? Gusto ko ilagay yung illustration na yung boy and girl relationship parang mas parang Mas madali maintindihan. kung lumayo man siya parang masasaktan ka pero parang meron pa namang iba. Gusto ko idala sa parent and child relationship mas close. For example, nag-invest ng malaki ang tatay nyo o ang nanay nyo, nagpakapagod, nanay nyo pinagbuntis kayo for 9 months, and after all those, yung pag-iingat niya sa inyo, gigising siya ng madaling araw nung may sakit kayo. Then nung paglaki nyo, sasabihin nyo sa kanya, sana hindi kita naging magulang. Anong mararamdaman nyo? Nagsisisi ako na ikaw ang ina. That's right. Sana hindi lang ako sa iyo pinanganak. Wala kang kwentang ama. Ano ang mararamdaman nyo? Wala akong kwentang ama. Hindi pa naman kayo magulang. So, let's just try to put ourselves in that situation. Sakit. Tama? Pero, I forget kung saan teksto. Ang sabi doon, love covers the multitude of sin. Amen? Amen. May nakakaalala ba sa inyo yung text na yan? I-search ko yung Bible ko pero hindi ko makita yung specific text na. But love covers the multitude of sin. Matagpo pa rin. No matter what, na kung gaano karami ang kasalanan natin, I want to, hindi ko pwedeng i-exclude yung sarili ko kasi makasalanan din ako. Gaano man kalaki yung kasalanan natin, God forgives. Amen? I want to direct your thoughts in 1 John chapter 4 verse 18. Mga may share namin just as theory. Mga words. Pero I want to direct your thoughts in the Word of God. Sabi doon, 1 John chapter 4 verse 18, bakit nga ba nilikha pa ng Diyos? So, nalaman natin God is love. Ang sabi dito, ang sabi dyan, nandun ba kayo? 1 John chapter 4 verse 18. Or 18, sino gustong bumasa? Or 18? Sino gustong bumasa? Yung malakas, yung tatayo, at malinaw. Sinel. Last boses nito eh. Ayun, wala ba? Tatayo ba talaga? Tayo talaga. Tatayo talaga. Sige. 1 John 4:18. There is no fear in love, Okay. but perfect love casts out fear. Dun muna. The Bible is very clear. There is no fear in what? Love. Love casts out all fears. Ang tanong, nung nilikha pa ng Diyos ang tao na alam niya magkakasala, natapos pa ang Diyos. Nung nilikha pa ng Diyos si Adan at si Eva, na alam ng Diyos na susuway sila sa utos niya, natakot ba ang Diyos? No. Why? Because there is no fear in love. Bakit ka matatakot na gagawin niyo yung mga bagay na ito na alam mo naman na you have something kasi you love them? Ano sabi ba doon? For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love. 19. We love because He first loved us. That's right.
yung love natin sa Panginoon is just a return sa pag-ibig niya. Pag may love. See? So, maaari sa nanay, sa anak, masakit yun. Pero alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Why? Because there is no fear. Okay. Isa pa gusto ko pa idagdag would be the act mismo ng Panginoon. Kasi nyo to nung nagkasala yung tao, tama yung sabi ni Alvin, walang fear ang Panginoon, tama? Kasi it's all about love. The reason why He created man is because of love. Nung nagkasala ang tao, hindi siya yung yung ito na ang bulaklak mo. Ito na ang picture mo, papangit. Hindi siya ganun. O kaya hindi siya nagpakalayo-layo. Sige, ayaw mo na. Tigil na natin relationship na to. Diyan ka na sa buhay mo, sarili mong buhay mo ka na. Diyan ka na, dito na ako. Sala mo, laki-laki na. Yabang-yabang mo. Laki na in-invest ko sa'yo. Nagpa-stop down pa ako. May trono ako. Pwede naman ganyan lang kita. Pwede nga kita patayin ng ganyan lang. Laki ng in-invest. Ano kaya ang ginawa ng Diyos? Anong ginawa ng Diyos? Siya ay nagpunta sa Garden of Eden. Adam, where are you? Teka. Akala ko ba omniscient ang Panginoon? Alam niya lahat ng mga bagay. Nababayaw na ata ang Panginoon. Nasaan ka? Akala ko alam ng Panginoon niya mga bagay na yan. You get what I'm trying to say? May mga act ng Panginoon na nais na mas ipadama sa atin ang pagmamahal niya. Ibig sabihin ba yun, hindi niya alam kung nasaan si Adan at Eva? Hindi niya alam na nagtatago na sapagkat nahihiya sila sa kanilang mga ginawa. Hindi niya alam na nagkaroon na sila ng yung big leaves para sa mga naked bodies. Hindi ba niya alam na yung sinabi niya na huwag kain kinain niya? Adam, where are you? Sa akin, doon ko naman napatunayan. God is. Hindi siya galing doon sa taas. Adan! Asang ka na! Tinanggal yung kala nyo ko kayo kita. Tago-tago pa kayo. Hindi totoo. Ba't tago-tago pa si Adan? Diba? Di sana kiniklatan niyo yung tinawag. Hindi ganun eh. What I'm thinking is this. Sa pool na sila kinasal ng Panginoon at nagkaroon ng Sabbath, yung every 7th day, na siya ay nilalapitan ng Panginoon, sila nag-uusap. Yung sabi ni Mrs. White sa Blood of Redemption, meron talagang pag-uusap na nangyayari sa Diyos at sa tao. Dahil nga sa kasalanan, nahiwalay. Kaya marahil, naghahangad ng gano'n, may ganong relationship ba sila? 11, si Adan at Eva, na talagang lumalapit ang Diyos sa kanila. Gets nyo? Kasi kahit yung pag-create kay Eve anong paano nyo create si Eve? Kapag talaga nagkaroon pa ng operation. Surgeon. Surgical. Ano ba tawag dito? Ribbish operation. Talagang tinanggal, di ba? Lower rib. Napaka-personal, sobra. Napaka-personal. Tapos create niya. Tapos siya mismo nagkasal. Sabbath is very, very personal for God. At nung nagkasala ang tao, hindi niya ginawa yun. Sabi ko na nagkulog, nagkidlat, nagpiyasan ng lahat ng mga nagkaroon ng hangin na napakalakas. Nakasan na kayo. Hindi na nangyari. Kundi siya ay nag-stoop down ulit sa Garden of Eden. Anong nangyari? Adam, nasaan? Anong ginawa ng Panginoon? Kay Adam and Eve? Tinanggalan na sa plot. At binigyan ng mas komportable. Kapag siya bang komportable sa leaves ang damit? Kaya pinakaranas na makapunta sa bundok, tapos naubusan kayo ng damit. Ang pinagtapit nyo saging, dahon ng saging, dahon ng malunggay. Nung
nung nakarang araw ko nasa Mount Marami. May pambira sa Mount Marami. Napakalamig. Wala akong tent. Kala ko kaya ko. Pagising ko sa umaga, ang aking bumot ay basa na. Sobra. Bakit nasabi mo? Saplot, ano? Kasi leaves, di ba? Ayan, Panginoon, di ba eh? Anong ginawa niya? Pumatay siya ng lamb. Anong ginawa sa lamb? Tinanggalan ng balat at yun ang sinaplot sa kanya. Alam nyo, napakatinding object lesson yun para kayo. Itong lamb na ito ay walang kilalaman sa inyong mga pinaggawang kalokohan. Tama? Hindi kumakain lang siguro ito ng damo-damo dyan. Samantala, ikaw masyadong naghahangat sa pagka-Diyos ng, di ba? Di ba? Pero ito, sabi niya, ito ang lamb. Ito ay pinatay para magkaroon kayo ng magandang saplot. Hindi magandang leaves, pambihira. Kano kalamig yun? O kaya, binigyan ng magandang saplot. Same thing ang gagawin ng Panginoon sa redemption. Ang Diyos, anak na walang bahid ng kasalanan. Diba? Napaka-inosente, guiltless, ay mamamatay para sa atin. At tayo bibigyan ng robe of righteousness. May tanong ka, sir? May papaliwanag, may share lang sana ako kung paano ko po nakilala kung bakit ba talaga pag-ibig ang Panginoon. Okay, yun. Sabi doon sa Spirit of Prophecy, before God created the heaven and the earth, there was plan of salvation. Then in creation, God mold us according of what He is. Kung ano ang ugali ng Panginoon, ganun tayo nilikha ng Panginoon. But because, kaya nga sinabi ng Panginoon, Adam and Eve, huwag kayo, na oras kumain kayo noon, kayo mamamatay. But nung na-realize ko nung may isang kabataan naglapit sa akin, I thought that isa din siyang theology. Sabi niya, nung kumain si Adan at saka si Eva ng prutas, di ba sabihin, may mamatay. Actually noon, hindi namatay sila Adan at saka ni Eva. Pero actually, may namatay noong time na yon. At alam niyo ba kung sinong namatay noon? Sino kaya? Sabi ko, guess nyo, sino kaya? Di ba nung kumain si Adan at saka si Eva, walang namatay noon? Pero sabi na sa akin ng theology, may namatay noon. Hindi nagsisinungaling ang Panginoon na oras na kainin mo yung prutas na yon, mamamatay ka. But because of His love, si Adan at si Eva, nung time na yon, hindi namatay. Sabi ng isang theology, nung nangyari ang time na there was a rescue, kung ano ang pag-ibig ng Panginoon sa tao. Nung kinain ni Adan at ni Eva, nung time na yon, ang Panginoong Hesus pumatay ng tupa, symbolize sa kanyang buhay. Kaya si Adan at sa Eva, nung time na yon, hindi namatay. Nakita niyo kung anong pag-ibig ng Panginoon? Nung time na yon, mamatay sana si Adan at sa Eva. Pero nang dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, nung pagkain nila, pumatay din sila ng tupa upang damitan si Adan at si Eva upang sila hindi mamatay. Kaya, nung pumasok ang kasalanan, ang pag-ibig ng tao, selfish. Tatanungin ko sa inyo, saan ba ang gusto nyo? Di ba mag-SM kayo? Saan ba ang gusto nyo? Di ba gusto nyo na ngayong Sabat na to or araw-araw gusto nyo na tayong mga sweetheart, tayong mga sweetheart, blah blah blah. Gusto natin na WW, it's WW. Di ba yun ang gusto natin? Gusto natin na pag in a moment, tayo lang dalawa ng kasama ng mga natin, special natin na sapagkat yun na pumasok ang gusto natin, selfish tayo. Kaya minsan sabi ni Winner, ano bang nangyari sa'yo? Binigay ko na sa'yo lahat. Ano ba gusto? Tatalon ako? O, pigilan niyo ako. Di ba kayo ganon? Kaya nga, nung pumasok ang kasalanan, likas ng tao na selfish. Kaya nga minsan, ang likas ng pag-ibig, kung paano makipag-commit ng isang tao, hindi natin naiintindihan. Kaya, ang gusto ko lang tanongin, may tanong ako.
as a Christian, ano ba talaga ang deeper na meaning ng pag-ibig in relationship? Alam natin na ang Panginoon, God is love, and God is always, sabi nga ni Pastor Ivan, therefore, God is, love is holy. Ano ba talaga ang in relationship? Ano ba talaga ang, ano ba, di ba sa creation, Pastor Winner, Pastor Ivan, Alvin, sabi doon, God created heaven and earth. Sabi niya, in unang araw hanggang sa ikapitong araw, sabi doon, God conclude, it was so good. Napakabuti. But furthermore, sabi ng Panginoon, it is not good for a man to be alone. Hindi mabuti sa tao na mag-isa. Sapagat nilikha tayo ng Panginoon in relationship. Kaya nga, kinuha niyang tadyang kay Adan para kay Eva. May isa pa. Ano ba yun? Tapos, kaya ang tanong ko, yan na lang kasi nakalimutan ko eh. Ang tanong, ano ba talaga? Papalag ka sa ate mo. Kaya nga, ito pala. Sabi nun, nung time, ito rin sinishare sa akin. Sabi doon, nung time na yun, nung inabutan ni Eva, si Adan ng prutas, alam ni Adan na siya'y mamamatay. At alam ni Adan na siya'y magkasala at ayaw nun ng Panginoon. Pero sabi ng friend ko, sabi niya, nang dahil sa pag-ibig ni Adan kay Eva, sabi niya, basta kahit anong mangyari, parang ganon, kahit anong mangyari, ito sa Eva, galing sa laman ng aking laman, buto ng aking mga buto, kaya mamatay na ako mamatay, basta mahal ko sa Eva. Nilikha, kumaga, likas ng Panginoon, likas ni Adan ang pag-ibig ng Panginoon. Kasi ginawa si Adan kung ano ang Panginoon. Okay. Kaya nung time na umabot na yon, naisip-isip ko, kaya pala na nasabi ni Adan yun na bahala na, kakainin ko to sapagat gusto kong damayan si Eva sapagat ito'y laman ng aking mga laman, buto ng aking mga buto. Kaya ano ba talaga ang lalim ng kahulugan ng salitang pag-ibig patungkol in relationship between partnership, men and women na to? Okay. Thank you so much for that nice sharing, kapatid na Ruben. It's really good. You have shared that as well. Well, your question, ano nga ba sabihin deeper love? In relationship with others. Yeah. Nice question. Actually, I like that question because that question would be answered on the next session. Okay, kaya huwag kayong mawawala. The purpose of this first session is to establish what really love is. And we can only know love by understanding the statement, God is love. Because we cannot get that statement from Slam Note, from Facebook, from Marian Rivera and Dongdong. Ano naman si Dingdong and Dingdong Dante. Dingdong Sangsidan. We cannot get that statement of love from the current understanding of the society. Love, let's make love, let's make sex. Because love, true love is God. God is love. And this, as we wrap up, naintindihan natin, when we say God is love, He really is love. By revealing that through creation and redemption. Sa creation, yun nga, sabi nga natin kanina, naanawa natin na kahit alam niya na magkakaganoon, that despite of that, He has no fear. Because He is love, He still create. Alam niya na siya'y mamamatay. Alam niya na mismo ang taong ito na kanyang nilikha ang siyang babato sa kanya ng mga mak, ng mga panglilibak. Alam niya ang kamay na kanyang hinubog ay one time ang siyang hahampas sa kanyang pagmumukha. Ang tatangkal ng kanyang balbas, hahagupit ng latigo
sa kanyang mga likod. Magtataksil at magtatraidor sa kanya. Alam niya. Pero hindi siya nagdalawang isip na magtuloy. Bakit siya ay Diyos ng pagtuloy. At doon pa lamang sa creation ay pinadaman niya kung gaano siya naglolong ng intimate relationship. Amen? At sa hanggang ngayon, ang Diyos ay nagkikrave parang ng gano'n sa inyo at sa akin. I just want to focus dun sa sa redeeming question. I want to call that redeeming question ng Panginoon kay Adam and Eve. What's the first question? Where are you? Naranasan nyo na nagkasala kayo tapos sasabihin ng tatay nyo, anong kasalanan mo, pero alam niya kasalanan mo. Naranasan nyo na yan? O sa nanay nyo, nagkasala kayo, alam niya, uwi ka ng late, sasabihin sa inyo, anong kasalanan mo? Bakit ka umuwi ng late? Alam naman niya kung saan ka nanggaling. Sometimes kapag sinabi mo, pag inatter mo yung words na anong kasalanan mo, ako po ay nangupit. Tapos may following question, hindi lang titigil doon. Bakit ka nangupit? May pinili po ako. Anong pinili mo? Hanggang sa makonvict ka na kasalanan yung ginawa mo, tama? I want to ask you a question. Bakit pa tinanong ng Panginoon na alam naman niya na kung nasaan sila? Nakakakatsa pa kayo? Na there's something na gustong mangyari ang Panginoon that they need to repent. Sabi ng Panginoon, where are you? Panginoon, nandito kami, hubad. Who told you that you are naked? Did you eat the fruit of the knowledge of good and evil? Alam niyo, sabi ni Mrs. White, na yung question niya, it will lead them to repent. Pero ano nangyari? They blame God instead of repenting. See? Ang sabi niya, kasi Panginoon, yung si Eve, sinukso ko. Sabi naman Eve, kasi Panginoon, yung ahas na ginawa mo. Sabi ng ahas, wala na. Ikaw kasi, Panginoon, ginawa mo ako eh. See? Bagay na, no? Alam niyo, there is a chance na mag-repent si Adam and Eve. Pero ano yung characteristic ng Panginoon na lagi siyang nagbibigay ng way. Sabi ni Miss White doon, kung nag-repent sila, they will not receive the punishment. No? Na hindi sila magkakaroon ng kamatayan. But instead of repenting, they blame God. Kaya alam niyo yung imagine ko kayo, winner. Nung hubad sila, andun ang ating Panginoong Jesus. Kinuha niya yung lamp. Tapos meron siyang sharp, maybe stone or hindi ko alam kung may knife na nun. Habang siya'y nakaupo, tapos papatayin niya na yung lamp. At alam niya sarili niya na nagsisimbolize sa kanya yung lamp. Anong pakiramdam nyo na yung gagawa kayo ng isang bagay na gagawin din sa inyo yung bagay na yun? Kaya alam nyo nung 12 years old si Jesus Christ, nung sacrificial, nung ipinatong na niya yung kanyang kamay dun sa lamb, tapos kinuha niya, kasi yung magsasacrifice, sila din yung papatay dun sa lamb. Tapos nasabi niya, I am this lamb. Kaya sabi ni John, behold, behold, the lamb of God. See? Gaano kasakit na yung bagay na ginagawa ng Panginoon. Masakit sa kanya. Pero there is no fear in love. See? So, yung compelling, yung motivating factor bakit tayo umiibig. But there is only one reason. God is love. Alright, as we close this section, are you still with me? Are you still with me? I would like now to give you time to pray to God. You don't have to answer me back vocally, but to be honest, before this session, how do you look at God?
Do you see Him as a loving God, really? Or do you just see Him as, as Jesus? The one that I heard in Bible stories. The one that I heard na gumawa nagpakain ng mga tao ng 5 tinapay, gaya sa 5 tinapay, 2 isda. Ganun lang ba ang pagkakilala mo sa Panginoon? What about love? Anong pagkaunawa ko sa love? Ito ba ang dahilan kung bakit hindi ako magkaroon ng tunay na pag-ibig sa aking kapwa? At maging sa aking magulang, sa aking kapatid, at sa aking kaibigan? Ano nga ba? So ngayon, I would like to give you the opportunity to talk to your God. At habang kinakausap niya ang Panginoon, tatandaan niyo ito. Tatandaan niyo ito. Ito ang magiging pundasyon ng lahat ng ating relasyon. Na siya na manghihimayin natin next session at sa 2 session na magkakaroon tayo. Na ang pag-ibig ng Diyos ang siya magiging basihan ng lahat. Sa simula pa lamang sa creation, siya ay nagpakita na ng intensyon ng ultimate, personal, intimate relationship. Nung nagkasala ang tao, ganun din. At ang pinaka-ultimate na revelation noon ay nung siya ay pumunta dito sa lupa, namatay para sa atin. At siya muling babalik para sa atin. Mahal kayo ng Panginoon. At gusto niya na sa ngayong panahon na ito ay magkaroon din ng ganyang palapit na relationship sa inyo. I would like to give you time, maybe 1 minute, 2 minutes. Then after that time, Alvin will lead us in the closing prayer. You may now start with your practice.